Latest trade update ngayon, ang daming nangyaring palitan sa araw na ito. Anthony Davis nagsakripisyo pala sa Dallas, Davis at Luka handa ng maglaro. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng basketball shoes, New Precision 6, mabibili lang sa halagang 2,100. I-click lang ang link sa comment section. Ang deadline ng NBA trade ay alas 3 ng hapon ET sa Biyernes, pero hindi na nag-aksaya ng oras ang liga para simulan ang aksyon. Marami ang nagspekula na magiging mahirap ang trade deadline ngayong taon dahil sa bagong mga limitasyon ng CBA na lubos na nagpapahirap sa mga team na lumampas sa luxury tax, pero patuloy pa rin ang malalaking balita. Available ba si Kevin Durant o hindi? Patuloy na umuusad ang drama ni Jimmy Butler sa Miami habang ang Golden State Warriors at Phoenix Suns ay nagpapakita ng interes. Kailan kaya mangyayari ang susunod na blockbuster trade? Ang unang blockbuster trade ng season at isa sa pinaka-nakagugulat na kasunduan sa kasaysayan ay naganap noong Sabado ng gabi. Ipinadala ng Dallas Mavericks ang superstar na si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. Ito ngayon ang epekto ng Luka Doncic trade sa presyo ng ticket, jersey sales at collectibles. Ilang araw matapos gulatin ng trade ni na Luka Doncic at Anthony Davis ang mundo, unti-unti nang humuhupa ang ingay. Parehong nagsagawa ng introductory interviews ang dalawang manlalaro sa kanilang bagong koponan at sinisimulang makibagay sa kanilang bagong teammates, coaches at trainers. Tuloy ang NBA, alam natin yan. Pero sa labas ng court, maaaring magkaroon ng malaking epekto ang trade na ito. Milyon-milyong dolyar ang mawawala sa sahod, tataas ang benta ng mga jersey at marami pang iba. Sa simula pa lang, pinili ni Anthony Davis na huwag tanggapin ang kanyang $6 million trade kicker. Isang sakripisyo at di karaniwang hakbang ito, lalo na't malaki ang halaga ng option na ito. Iniwan ni Davis ang 7-digit na halaga upang mapanatili ng Mavericks ang financial flexibility para mapahusay ang kanilang roster. Ani Davis, ginagawa ko lang ang bahagi ko para mapabuti ang Mavericks. Si Doncic naman ang magpapasan ng mas malaking sakripisyo. Ang mga maliwanag na ilaw ng Hollywood ay tiyak na magdadala ng mas maraming endorsement deals sa mga susunod na taon, pero maaaring mawalan siya ng higit sa $100 million dahil sa trade na ito. Samantala, pumayag ang Washington Wizards na ipagpalit ang veteranong center na si Jonas Valanciunas sa Sacramento Kings kapalit ni Sidi Sissoko at 2 second-round picks ayon sa The Stein Line at ESPN. Dahil hindi interesado si Kevin Durant na bumalik sa Golden State, inilipat ng Warriors ang kanilang focus sa pagkuha kay Jimmy Butler mula sa Heat ayon sa The Stein Line. Si Kevin Durant ang pinakamainit na pangalan sa mga trade rumors habang papalapit ang deadline ng NBA sa Biyernes. Ngunit tila unti-unting lumalamig ang usapin. Sa kabila ng mga ulat na nais ng Warriors na muling makuha si Durant, mukhang hindi ito mutual na pakiramdam dahil ayon sa The Stein Line at kay Shams Charania ng ESPN, walang interes si Durant na bumalik sa Golden State. Ang tanong ngayon, handa bang sumugal ang Warriors para sa isang manlalaro na hayagang nagpahayag ng hindi kagustuhang bumalik sa Golden State? At mangyayari ba ang isang trade deal sa una pa lang? Napakaraming balakid sa posibilidad na matrade si Durant bago ang deadline, lalo na papuntang Golden State. Samantala, ipinagpapalit ng New Orleans Pelicans si Daniel Theis at draft compensation sa Oklahoma City Thunder ayon sa mga source ng ESPN. Ang Boston Celtics naman ay nag-trade kay Jaden Springer at ang kanilang 2030 second round pick to Houston Rockets ayon sa mga source ng ESPN. Magpapalitan din ang dalawang koponan ng heavily protected second rounders. Si Springer ay nasa Celtics sa loob ng 2 season matapos ang 3 taon sa Sixers, kung saan siya ang naging first round pick last 2018 from Tennessee. Averaging 1.7 points in 26 games this season, may sahod na $4 million at magiging restricted free agent. Upang mabawasan ang payroll, ipinagpalit ng Sixers si forward KJ Martin sa Detroit Pistons kasama ang 2 second round picks ayon sa ulat ng Philadelphia Inquirer's Keith Pompey. Si Martin, 24 na taong gulang, ay may sahod na $7.9 million this season and $8 million in 2025-26. Tatanggapin ng Detroit ang 2 second rounders para sa 2027 and 2031 bilang kapalit ng pagdagdag ng sweldo sa kanilang $14 million salary cap space. Ngayon naman ang Bucks ay kinuha si Kyle Kuzma kapalit ni Chris Middleton sa 4-player deal. Matapos ang mga ulat tungkol sa pag-uusap ng Bucks at Wizards para sa trade ni na Kyle Kuzma at Chris Middleton, naging opisyal na ang kasunduan. Kasama ni Kuzma na pupunta sa Milwaukee sina AJ Johnson at isang
2025 second round pick, habang matatanggap naman ng Washington si Patrick Baldwin Jr. at isang 2028 first round pick swap bukod kay Middleton ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN. Sa ngayon, nagsisimula ng isang bagong era ang Los Angeles Lakers na pinamumunuan na ngayon ng superstar na si Luka Doncic. Si Anthony Davis at Max Christie ang pangunahing bahagi ng kapalit na ipinadala sa Dallas Mavericks, kaya't naiwan sina LeBron James at Austin Reeves upang pamunuan ng Lakers kasama si Doncic. Nagbahagi si Reeves ng kanyang saloobin tungkol sa pagkawala nina Davis at Christie at inalala ang isa sa kanyang pinakapaboritong alaala kasama ang star big man. Yeah, mahirap ito, aminado si Reeves. Ito ang unang sitwasyon na talagang nakakagulat para sa akin mula nang pumasok ako sa liga. Magkaibigan talaga kami ni D'Angelo Russell at sa tingin ko, nakita na ng lahat na posible siyang matrade. Pero pagkatapos ng laban namin sa Knicks, inakala ng lahat na peke ang balita. Akala ng buong mundo, hindi totoo, kaya naging mahirap ang huling ilang araw. Kung aalisin mo ang usapang basketball, nakasama ko si AD, Anthony Davis, sa loob ng 3-4 na taon. Nakasama ko si Max Christie sa loob ng 3 taon. Nagkakaroon ka ng tunay na relasyon sa mga taong ito. Yan ang pinakamahirap na bahagi para sa akin. Ilang beses, pagkatapos ng laro, nasa bus kami at ipapakita sa akin ni AD ang cellphone niya. Sasabihin ng anak niya, gusto kong kausapin si Austin Reeves. Tapos sasabihin ko rin sa kanya na gawin ang celebration at sisimulan niyang gawin ito. Mga simpleng bagay na ganito ang nagpapahirap sa sitwasyon, pero negosyo ito. Kailangan mong lampasan ito at magpatuloy sa kung anong meron ka ngayon. Sa ngayon, naghahanda na si Davis na maglaro para sa Dallas, na posibleng mangyayari sa paparating na laban kontra Boston Celtics. Para naman sa pinakabagong superstar ng Lakers, si Luka Doncic ay nakita sa ensayo sa unang pagkakataon nitong Huwebes. Nakita si Doncic sa nagpa-practice ng shooting kasama ang kanyang mga bagong star teammates na sina Austin Reeves at LeBron James. Nakuhanan din siya ng video na masayang nakikipagkulitan sa kanyang mga bagong teammate, kabilang ang kanyang former teammate na si Dorian Finney-Smith, na ngayon ay kasama niyang muli sa Lakers. Sa video sa itaas, makikita si Doncic na nag-shoot ng isang shot mula sa half court at naipasok ito. Isang bagong era ng Lakers basketball ang nagsisimula at mukhang maliwanag ang kinabukasan at kasalukuyan ng team sa pangunguna ni Doncic. Bago ang trade, tila may kadiliman sa hinaharap ng Lakers, ngunit kahit mahirap mawalan ng isang manlalaro tulad ni Davis, mukhang maliwanag ang direksyon ng team ngayon. Sa isa pang galaw bago ang trade deadline, maaaring maging isa silang malakas na puwersa sa liga. Si Doncic ang sentro ng trade na ito at nararapat lamang. Sa loob ng 6 na taon sa NBA, nakabuo na siya ng isang resume na kabilang sa pinakamahusay na nakita natin. Siya ay isang 5 beses na All-Star, 5 beses na All-NBA First Team, 2019 NBA Rookie of the Year, and NBA Scoring Champion. Ang Lakers ay isa ng marquee team, ngunit sa pagdagdag ng isang marquee player tulad ni Doncic, lalo silang magiging isang koponang dapat abangan kung hindi pa man sila dati noon. Ano sa tingin nyo mga kaibigan?